Welcome sa ating Tagalog version ng Attack on Titan manga series. Kaya kung isa ka sa mga sumusubaybay ng manga ito, ay i-click mo na yung subscribe button na yan at samahan mo na ng bell para ma-notify ka sa mga susunod nating video. So itong manga natin ay sisimulan natin sa Season 4, Chapter 91. Ang pamagat ay The Other Side of the Ocean. So sisimulan natin yung una nating scene dun sa isang binata na nakahiga dito sa lupa na napapalibutan ng mga patay na katawan at isang malaking hukay na napupuno ng makapal na usok. At sa likod niyan ay may isang pader na kampo. Tingin ko ay kampo kasi mukhang mga sundalo po itong mga nakahiga dito sa lupa. At itong binata natin ay tila may kinakausap sa langit kasi nakataas pa niya ng kamay. Nakikita niya pala dito yung isang ibon na lumilipad sa taas niya. Pero pilit niya itong pinalalayo dun sa kanyang lokasyon kasi nga delikado. At biglang may lumapit na sundalo at tinawag siyang si Falco. So ito palang nakahigang lalaki na to ay si Falco, pero tila wala sa sarili itong si Falco kasi patuloy niya pa rin itong kinakausap na yung ibon na tinataboy niya pa rin kasi nga delikado nga doon sa lugar na yun. At itong sundalong lalaki na lumapit sa kanya ay inalam kung ito ay buhay pa or nasaktan ba, pero talagang wala talaga to sa wisyo itong si Falco natin kasi nagugulat siya dito sa mga nangyayari. At tinanong niya pa itong sundalong lalaki na to na kung ano daw yung nangyayari doon sa lugar na yun at bakit siya nakabihis na pang sundalo. Pero masaya itong sundalong lalaki natin, mukhang kaibigan niya itong si Falco kasi masaya siya na narinig niya yung boses nito. Kaya ang ginawa niya, yung sombrero ng sundalong lalaki ay nilipat niya kay Falco para hindi na madagdagan siguro itong injury niya. Ang problema nga lang ay nakita sila nitong tao na to nasa loob ng bunker. At bigla silang, wala, pinagbabaril sila. Kaya itong sundalong lalaki na sumagip kay Falco, kasama ng iba pa ay kanya-kanyang takbo para iwasan itong mga bala na to na hinahabol sila. So, nirarapat sila ng machine gun. Kaya dali-dali silang tumakbo. At doon pala may malapit na hukay at bigla silang tumalon. Tumalon doon sa hukay na yun. Doon nila nakita na kasama yung iba pang mga sundalo doon sa hukay na yun, naka-standby lang pala. So tingin ko may mission itong si Falco doon sa lugar na yun. Kaso nga lang, napasabog sila ng mga kalaban nila. So tuloy natin. At ito na, nandito na sila sa hukay na to at sinalubong sila ng mga kasama niya. At inalam din kung kamusta na itong si Falco natin, yung nakaigang lalaki kanina. At ito namang isang matandang lalaki sa tabi nila ay tinanong kung kamusta si Colt. So tingin ko yung si Colt ay yung sumagip doon kay Falco. So may dalawa na tayong character na napapangalanan dito. So teka, tingnan natin ang susunod. At ito na, si Colt. Biglang nag-hysterical si Colt kasi yung sinabi niya, yung warrior unit doon sa front line ay tinamaan ng direkta ng granada ng mga kalaban at na-wipe out ito, na-blown away. Pero itong matandang lalaki na to ay tinanong, kamusta yung hinuhukay nila doon, yung trenches. Ang sabi ni Colt, hindi ka na pwedeng maghukay ng mas malayo doon kasi nga na-identify na ito ng mga kalaban. So, given na yung area na yun, kaya hindi na pwedeng ituloy yun. At kundi, mangyayari ulit yung nangyari sa mga kasama ni Falco na namatay sila at nagsugatan. Kasi nga, na-identify yung lugar na yun. Yun nga lang, hindi pumayag itong matandang na lalaki na to at sabi niya, inuutusan mo ba ako? Yan, sinusubukan daw ba ni Colt na bigyan ng order itong matandang ito, Eljan. So sabi niya, dito kay Colt. So ito pa lang si Colt ay isang Eljan. So itong sunod na lalaki, katabing lalaki ng matanda ay sinabihan niya, ingatan mo yung boses mo kay Commander Magat. Diba? Tingnan mo yung boses mo. So ito pala si matandang ito ay si Commander Magat.
At ayaw niyang magpaano kasi nga siya yung superior dito sa ano, at si Colt, hindi natin alam kung anong rango ni Colt. So, sunod tayo. Ito na, habang nag-uusap itong si Commander Magat at si Colt ay itong mga kasama naman ni Falco ay pilit siyang inaalalayan. At tila wala pa rin sa wisyo itong si Falco kahit nandun na siya sa lugar kung nasa ng iba nilang mga kasama. Tinatanong pa siya kung siya ay nakainom. Sabi niya, sa perang sinabi lang ni Falco, ano daw ginagawa nila dito. Kaya itong isang kasama nila ay sinabi na baka may tama siya sa ulo. At itong si Colt naman ay patuloy na nagpapaliwanag dito kay Commander Magat. Ito na, habang nilalapatan si Falco ng first aid ng mga kasama niya ay patuloy nilang pinapaliwanag dito yung mga nangyayari sa lugar na yan. Kaya ang sabi nitong babaeng may salamin ay 4 na taon na silang nakikipaggera sa lugar na yan. Pero yung response si Falco ay tila hindi pa sigurado dun sa sinabi niya. Kaya itong babaeng maitim na buhok ay ipapaliwanag kay Falco yung operasyon nila mula umpisa. Kaya ang sabi niya ay makinig ka sa akin. So ito palang gera na to ay na-consume na yung 4 na taon ng buhay nila. At nalalapit na itong magtapos. So dito sa lugar na to. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay salakayin or sakupin itong Fort Eslava na to. So kung matatandaan nyo, ito yung malapader sa likod ni Falco kanina, yung nakiga si Falco kanina. So ito pala yung Fort Eslava na to. Pero ang kailangan daw talaga nilang gawin ay mapalubog itong mga barko na to, yung Mid-East Allied Forces na nakaistasyon sa ilalim ng Fort Eslava. At pag nagawa daw nila to ay mananalo na yung gera na to para kay Marley. Kaso, yung Fort Eslava kasi ay nakadepensa sa mataas na lugar. So, overlooking niya yung naval station sa baba. So, overlooking niya yung Mid-East Allied Forces. Kaya, imposible daw na i-attack yung Mid-East Allied Force na yon kung hindi nila kontrolado itong fort na to. So, maganda nga yung location ng fort na to kasi nga overlooking. So, lahat ng kalaban nila na makikita sa baba ay madali nilang mapapasabog or mapapabagsak. At sumabat itong si Sophia. Ang sabi niya, bakit hindi ba kaya ng Marley Navy na atakihin yung Mid-East Allied Force na yan mula sa karagatan? Pero gigil na nag-respond itong babaeng may salamin. Ang sinabi kay Sophia na iniisip mo ba na maaasahan nila yung Navy na yon na gawin yung bagay na yan para sa kanila? Yung mga walang silbing, mga nilalang na yan, inabot ng 4 taon para makontrol nga itong karagatan. Dagdag pa niya ay yung unang accomplishment daw nila ay napakawalang kwenta kasi mahigit sa kalahati ng kanilang mga battleship ay naubos dun sa pagkontrol nga ng karagatan na yan. At itong si Falco naman ay napapaaray na lang kasi nga sa kanya nabubuhos ng babaeng may salamin yung galit na to dun sa Navy na yan. So, sunod tayo. At dagdag pa ng babaeng may salamin ay may lakas pa sila ng loob na sabihin sa kanila o sa army na kailangan lang pabagsakin muna itong Fort Eslava na yan para daw magawa yung bagay na yan na mapalubog nga yung Mid-East Allied Force na yan. At patuloy siyang nanggigigil kasi parang wala lang daw dun sa Navy yung inuutos sa kanila. Parang ganun lang daw kadali. Kaya itong si Falco ay talagang mabibiyak na yung kanyang ulo kasi nagigil nga itong babaeng may salamin. At ito palang babaeng may salamin ay si Udo. Kaya ang sabi nitong babaeng may ilim na buhok ay tigilan mo na yan, Udo. Mahati mo na yung ulo ni Falco. Kaya nang nahimasmasan na itong si Udo, humingi siya ng pasensya dito kay Falco. At nagtanong ito ngayon si Falco, bakit ba daw sila ang pinadala doon sa front lines? Mga candidates lang naman daw sila. At ang sabi nitong babaeng maitim na buhok, hindi mo pa rin ba naiisip? Para ito sa kanila na malaman kung sino ba talaga yung pipiliin sa ating susunod na magiging warrior. So, sinabi niya itong salitang warrior na to ay nagtingin na sila at
mukhang ito yung target nilang makuha. Dagdag pa niya, nalalapit na daw yung panahon at si Commander Magat daw ay nakapag-decide na dito gaganapin yung huling exam. At alam niyo na yung mangyayari sa susunod. Dagdag pa nitong babae may itim na buhok. At kung sino daw ang mapipili sa kanila ay napaka-essential para masuppress itong Island of Paradise. So, para makamit yung kanilang pinaka-goal dito sa isla na to. At habang sinasabi ng babae may itim na buhok yan, may isang lalaki na nakasakay dito sa eroplano at pinag-uusapan siya ng mga kasama niya. At siya daw yung tagapagmana nitong Armored Titan. So, susunod tayo. At ito na, habang seryosong nag-iisip itong si Falco ay sumingit itong si Udo. At ang sabi niya, iniisip ko kung sino ba talaga ang pipiliin sa atin. At pangiti-ngiti lang itong babaeng may itim na buhok habang may ginagawa siya kung ano sa kanyang mga paa. At itong babae pala na to na may itim na buhok ay si Gabi kasi yung sinabi niya na, well, sino kaya ang pipiliin sa atin? At nag-reply itong si Falco at ang sabi niya, talaga Gabi, parang ginagawa mo madali yung bagay na to. At iniisip mo ba na wala sa amin na pwedeng ikumpara sa'yo? So parang hinahamak kasi ito ni Gabi itong mga kasama niya dito. At sumingit itong si Sophia. Huwag daw siya magpakampante. Sabi ni Sophia, huwag ka magpakampante Gabi. At dinagdagan pa ito ni Udo na tingnan mo yung mga marka mo o yung mga grades mo. At bigla nga itong nagalit itong si Gabi kasi tumaas yung kanyang boses. Sabi niya, hindi Udo. Sabi niya, hindi ito about sa mga grades or marka. Di ba lagi kong sinasabi sa'yo? So, ito na ano ba yung pinagkaiba ko sa inyong lahat? Dagdag niya pa, I am prepared. So, handa na daw siyang kunin yung kapalaran ng lahat ng aliens sa kanyang mga balikat. At dagdag niya pa, at slaughter all the devils on the island. Yun nga, patayin lahat ng devils dun sa island na yun na nagdulot sa kanila ng masakit. At ito yung tagline na alam na natin, yung every last one of them. So ito yung sinabi din ni Eren sa mga naunang chapter. Dagdag pa ni Gabi na kaya kong ipanalo ang laban na to. At papatunayan ko ito sa buong mundo. Sabi pa niya, at ang matitirang buhay lang dito sa mundong ito ay yung mga good aliens lang. So, habang galit na galit pa rin siya na tinatali itong bungkos ng mga granada, mga hand grenades pa itong ginagawa ni Gabi. So, sabi niya, hindi siya magpapatalo at papalayain niya lahat sa walang katapusang pasakit na yun. Kasi nga, yung suffering nga, naghihirap sila. So, pinahirapan sila ng kabilang panig. So, habang seryoso or napapaisip itong mga kasama niya, so, nagtanong itong si Falco. So, ano ba yung pinagkakabala mo sa mga oras na to? At nagkaroon ng icebreaker kasi parang bago na yung mood ni Gabi. So, ito ba? Masaya to, sabi niya. So, ito nga yung pinagtatali niya mga hand grenades. So, isang gusto ng hand grenades. At tingin ko may balak itong si Gabi na gawin. At sa tabi nila, nag-uusap itong si Colt at si Commander Magat. At tila si Colt ay kino-question itong si Commander Magat. Ang sabi ni Colt ay napaka-imposible daw sa infantry katulad nila na sirain yung mga release ng tren na to sa likod ng machine gun bunker na to. Kasi nga, armado nga ito ng mga malalakas na kalibre ng baril saka mga replay na nakatutok nga dun sa lugar nila. At lahat daw ng yun ay may mga mata sa kanilang mga trenches, yung mga hukay nila. Di ba nga, napasubugan na nga yung hukay na yung pinanggalingan nila kanina, nila Falco. So wala daw crack dun sa depensa ng mga kalaban. At sa taas pa nun ay yung artillery support na nanggagaling nga doon sa Fort Islaba na yun. Dagdag pa niya, kung mananatili sila doon sa lugar na yun, ay
nag-aantay lang daw sila ng mga bala na uulan sa kanila at mga bomba na babagsak dun sa lokasyon nila. At itong si Commander Magat ay parang may naiisip kung saan papunta itong si Colt. At sabi niya ay mukhang meron kang idea, Colt. So gusto marinig ngayon ni Commander Magat kung ano ba itong iniisip ni Colt. So ang sabi ni Colt ay hayaan natin si Joe at si Cartman na makawala dito. So may mga bago tayong makikitang characters. So sino itong si Joe at si Cartman? So tuloy tayo. Ito daw si Galliard at Pick ay kayang gawin yung trabaho na to. At kaya nilang ma-wipe out yung mga kalaban doon sa pillbox na yon ng isang mata lang. At nagulat itong si Commander Maga na sabi niya hindi. So, ayaw pumayag ni Commander Maga dito sa idea ni Colt. So ito yung si Colt ay nainis kasi ayaw ba pumayag ito ni Commander Magat, ilalabas naman na yung ace nila dun sa lugar na yon para matapos na yung papahirap sa kanila ng mga kalaban. Ang sabi ni Commander Magat, matatalo tayo pag naglaro tayo ng mga baraan natin sa mga maling lugar. So ayaw sumugal nitong si Commander Magat. At itong lalaki niya sa tabi niya, yung isang sundalo na sa may Larga Vista, tinawag siya, Commander, nandito na. So may dumating. At kung ano man to, ang sabi ni Colt, ano ba to? Ano yun? So tinatanong niya tong si Commander Magat. At si Commander Magat naman ay, ang sabi ay, ito ay the armored train. So may lumalabas na train dito sa loob ng Fort Islaba. At tinawag nga ito ni Commander Magat na the Allies' new weapon na anti-Titan artillery. At dinagdagan niya pa ng meron itong 4 na barel mula harap hanggang likod. So habang lumalabas itong armored train na to ay unti-unting sinisipan ni Commander Magat ano ba itong bagong weapon ng mga kalaban. So ito na ang sabi ni Commander Magat, yung 100mm armor piercing shell nito ay kayang pumagsakin or pahintuin yung isang Titan. At dagdag niya pa ay kahit sino sa kanila. Pero sabi naman ito ni Colt ay pero yung Titan daw nila ay bibilis, maliliksi para tamaan yung kanilang mga leeg. Pero sabi naman ito ni Commander Magat, paano kung mangyari nga iyon? So tinanong niya itong si Colt. Ang sabi ni Colt ay mawawala sa kanila yung kapangyarihan ng Titan na yon. At pati na rin yung warrior na nagdadala dito. Dagdag niya pa ay wala ding garantiya na makukuha nila pabalik yung power ng Titan na yun. At sinang-ayunan ito ni Commander Magat. Ang sabi niya, that's right. Yung 9 na taon daw nilang plano para makuha itong pounder na to ay mapapawalang silbi lang. At yung tables ay mataturn over na sa kanila, mataturn mula sa kanila. Kagaya ng pagkawala ng Colossus at ng female. So itong Colossus at female na to ay kilala natin sila kasi sila yung mga nakita natin doon sa mga last season. Dagdag pa ni Commander Magat ay nagkaroon ng malaking epekto sa kakayahan militar ng Marlies. Plus, na-trigger nga yung gera na yon na nagpatuloy sa araw hanggang sa araw na yon. At maging dahilan para ma-delay yung Paradise Operation na yun. Ito nga, kung ano man itong operation nila to, kung ano itong Paradise Operation, malalaman natin siguro yan sa mga susunod na chapter. So, ito na, habang lumalapit or lumalabas itong train mula doon sa Fort Islaba. So, medyo kinakatakutan nila to kasi 4 na kanyon. At sila, mga army lang, ano sa iba nila, mga recruit lang. Sabi, hindi obra dito kasi armored to. Ito na, habang nagsasalita itong si Commander Magat ay tinanong niya itong mga taong ito sa harapan niya. Ano ba daw ba ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang Marley Empire sa mga panahon na yon? So, sumagot itong si Colt. Sabi niya, the power of the Titans. So, sabi naman ni Commander Magat, tama ka. At kung malalagasan pa daw sila ng mga Titan na to, ay
babagsak yung Marley Empire na yun at hindi niya na kaya masustain yung sarili niya. Dagdag pa nito ni Commander Magat ay the power of the Titans is absolute. So, dapat daw nila yung tanggapin. Kaya bigla itong nagbaba ng utos si Commander Magat at nag-respond sa sundalong to, Sir, sabi naman ni Commander Magat, prepare the warrior unit to charge. So, umanda daw yung warrior unit na sumalakay dun sa armored train. Kaya kinagulat ito ni Colt kasi suicide nga ito eh. So, sinabi niya, Commander Magat, you. So, binabantaan ni Colt si Commander Magat kaya nag-response itong si Commander Magat. Tiger lock talaga. Kasi sabi niya, ano ako, Eljan? Dagdag niya pa, hindi ba mga warrior kayo na sumumpa ng katapatan sa Marley? Kaya bigla siyang sumigaw, sabi niya. Sabi ni Commander Magat, lahat kayong 800 Eldians ang dito. Ngayon na yung oras para patunayan nyo sa inang bayan. So, para ma-honor daw. Si honor yung kanilang loyalty o yung sinumpaang tungkulin dito nga sa Marley. Ito, habang nagsaseta si Commander Magat at nagbigay na siya ng order, sabi niya dito sa mga war cadet ay mag-antay lang daw dun sa trench na yon. At hayaan yung warrior unit na lumusob at sirain yung mga train tracks na to sa kahit anong paraan. Dagdag niya pa ay habang lumiligid-ligid or pinapalibutan sila ng armored train na yon sa perimeter ng port ay kahit daw yung armor or beast ay kayang ipatawag doon sa lugar na yan. So habang disappointed itong si Colt na to kasi may plano siya pero ayaw nga nito ni Commander Magat. At nung nakita ni Commander Magat yan ay nilibdiban si Colt. Sabi sa kanya, kung ikaw ang tagapagmana ng beast, dapat sa iyo magsimula. Ipakita mo sa amin na handa ka ng pamunuan or maging leader. So, habang nagsisentimental na lang itong si Colt, wala kasi siyang magagawa. Tapos nakatingin lang itong dalawa sa kanya kasi habang pinagbabastan niya itong si Colt. At ito na, unti-unti nang lumalapit itong armored train sa lugar nila. At napansin ito ng isang sundalo. Sabi niya, Commander Magat, yung trend daw ay papunta sa lokasyon nila. So, nagulat itong si Commander Magat. Sabi niya, ano? So, tiningnan ni Commander Magat saan papuntang direksyon yung trend. Sabi niya, napagod na silang mag-antay. At ito na, handa na silang salakayin itong grupo ni Commander Magat. Sabi ni Commander Magat, maganda ito at ito na yung ating chance para masira na yung buong trend. Kaso bigla itong sumingit, itong si Gabi. Sabi ni Gabi, hayaan mo ako, please, makakawa siya kay Commander Magat na gawin yung bagay na yun. Nasirain nga daw yung whole train. Kaya nagulat itong si Commander Magat, ang sabi niya, ano? At biglang may nilabas itong si Gabi, yung parang surprise, regalo. Ito pala yung bundle ng mga granada na binabalot niya kanina. So, ito na, kumpiyansa talaga itong taong ito. At sabi niya, kaya kong gawin to. Kaya kong pahintuin yung armor train na yan ng mag-isa. So, napakalakas talaga ng loob niya. Habang nakatingin sa kanya yung mga kasama niya at gulat na gulat sa sinasabi nito ni Gabi. At itong si Falco ay sinubukan siyang pigilan. Pero ang sabi ni Commander Magat ay, may idea ko ba kung gaano kakahalaga sa bansang ito para kayo ay sanayin? So kasi yun ba nga, mga candidate sila, so pinapahalagaan ni Commander Magat yung presensya nila dito. Kaya sabi niya, hindi pwede, denied. So sabi naman nito ni Gabi, tama ka, may mga gifted talent daw sila. Unlike nung ibang Eldian, yung 800 Eldian siguro na yun. At ang sabi naman nito ni Falco ay bihira or duda ako na may makikita ka pang isang warrior na katulad nito na very exceptional. Dagdag pa ni Gabi at super cute din daw. So malakas nga itong loob na to, ng taong na to. At patuloy niyang kinausap itong si Commander Magat. Pero kung siya daw ay magtagumpay, hindi niya na daw kailangan mawalan ng 800-person warrior unit. So, binubuyo niya itong si Commander Magat. At nag-response itong si Commander Magat. At kung si Gabi daw ay hindi maging successful sa plano niya,
At ito, sabi ni Gabi, mawawalan ka lang ng isang promising warrior candidate at ng 7 hand grenades. So, patuloy niyang binubuyo itong si Commander Magat. At napatingin nga itong si Commander Magat sa kanya nung pinakita niya yung hand grenades na yun. Pero itong si Gabi ay patuloy pa rin hinihikayat itong si Commander Magat. At ang sabi niya nga, mukhang hindi mo ako papayagan. Siguro nga hindi daw siya worth 800 person unit. At ito, nag-second demotion pa siya. Sabi niya, but Commander, sir, kung handa ka nang magsakripisyo ng 800 soldiers nang dahil lang sa pagmamahal ni Commander Magat sa kanya, at ito na, binigyan na ni Commander Magat yung kanyang order. Sabi na, napilit niya itong si Commander Magat na payagan siya sa gusto niyang gawin. Sabi ni Commander Magat, fine. Mukhang wala na nagawa sa Commander Magat kasi nga, 800 to 1 ang labanan eh. So, ito na, pinayagan na nga itong si Gabi na gawin yung plano niya. At itong mga kasama niya, sabi ni Udo, go! Pero itong si Falco ay patuloy na pinipigilan itong si Gabi. Pero itong si Gabi ay desidido na gawin yung bagay na to. At papatunayan niya daw na siya yung karapat-dapat na magmana nitong armor. At biglang nagulat itong si Falco nung nakita niya si Gabi na naguhubad. So, sabi ni Commander Magat, anong ginagawa mo? Sabi naman ni Gabi, kailangan niya daw yung gawin para mag-work yung kanyang plano. So, humingi siya ng pahintulot kay Commander Magat na tanggalin yung armband niya. At sabi ni Commander Magat, okay lang daw sa kanya. So, ginawa na ng Gabi, tinanggal niya yung armband niya. Tapos, bigla siyang tumalon at tumakbo. At wala nang nagawa itong si Falco, kundi tawagin na lang yung pangalan ni Gabi. At tumingin na lang sa kanya si Gabi. At yun yung huli nilang pagkikita bago umakyat si Gabi dun sa taas ng trench. At ito na, lumalapit na yung armored train dun sa lugar ng machine gun nest. Yung mga tao na to, armado ng mga rifle. At napansin na nga nitong mga kalaban nitong si Gabi. Sabi nung isa, "Hoy, may dumadating." Yun, sinabihan niya yung kasama niya. Sabi, dagdag pa nila, mag-isa lang. Na, at ito na, narinig nila yung kinakalagkan ni Gabi sa likod niya. Kasi may namumuong mga musok, yung mga buha-buha dito. Alikabok. Ito si Gabi ay mukhang talagang tarantula siya. Kasi, siyempre, isip siguro niya, bakit ba niya ginagawa yung mga bagay na to? Sabi nung nasa may machine gun, sabi niya, isang babae, isang bata din. So, yun na nga, na-identify na nga itong si Gabi. Pero hindi nila alam yung balak nito ni Gabi na gawin. So, sabi nung isa ay mukhang susuko. Sabi ng katabi niya na may rifle, sabi naman niya, teka lang, saglit lang. So, patuloy sila nag-uusap. Kasi nanguhula sila kung anong ba ang pakay nito ni Gabi. Sabi nung isa ay meron daw strange dun sa kinikilos ng babaeng yon. At sabi naman nung nasa may replay, sabi niya, baka isa itong Eljan. At napansin na nga nila itong kinakalagkan ni Gabi na it look like she's dragging shackles behind her. So, kaya nila siguro sabi na ito ay isang surrendery kasi susuko kasi baka mayroon tong posas or kadena sa kanyang mga paa. So, narating niya na itong pinanggalingan nila Falco kanina at Nicole. Ito nga yung nabomba ng mga kalaban. At nakatali pala sa paan ni Gabi yung bundle ng mga hand grenade habang kinakalagkad niya. So, yung mga kasama niya napatingin na lang sa kanya. So, itong si Colt ay umaalma dito kay Commander Magat kasi nga soldiers without uniforms daw ay against international law. So, hindi daw yon pinapayagan ng international law doon sa war nga. So, dagdag ni Commander Magat, paano kung wala nang matira para mag-report nung sinasabi ni Colt? So, ayan na. Si Falco naman paano na, gugulat na lang. Bakit ba ito ginagawa ni Gabi?
At ito na, palapit na ng palapit itong si Gabby dun sa lokasyon ng machine gun nest. Na nakataas yung kamay niya at talagang takot na takot kasi anumang oras pwede na siyang barilin ng dalawang to. So ang sabi nung isang may repair, palapit na siya. Baka isa siyang Eljan, barilin mo na bago pa siya mag-transform. So sabi naman itong lalaki doon sa may machine gun, huwag kang magpatawa dyan. Kung yan pa lang naiisip mo, bakit hindi mo siya paputokan gamit yung baril mo? So nagtuturuan sila kung sino ba yung unang papaputok or tirahin itong si Gabby. So itong may hawak ng rifle ay hindi makapag-decide. Pero bigla niya, eto na, nagpuputok itong lalaki na may hawak na rifle at bumagsak itong si Gabby sa lupa. Pero si Gabby ay nag-iintay lang pala ng tamang pagkakataon. Kasi ang sabi niya, hindi pa, not yet. So, ito na, palapit na yung armored train doon sa lokasyon ng machine gun nest. So, habang naghahanda itong si Gabby, ito si gagawin niya. Nang biglang, ito na, yung chance ni Gabby para itapon yung hawak niyang hand grenades. At nagulat itong mga tao dito sa loob ng machine gun nest na may biglang ang hinagis itong si Gabby papunta doon sa lokasyon ng armored train. At biglang bumagsak doon sa riles kung saan dadaan yung bagong weapon ng mga allies. At bigla itong sumabog. Hindi na, nagkandara pa na yung mga tao sa paligid ng machine gun nest kasi nga sumabog na nga itong hawak ni Gabby na hand grenade doon sa armored train. At nagtumakas sila kasi mabagsakan sila or nagiging masasabugan sila nitong mga bomba na to at itong nagkalasigusog na armored train na to. Habang tumatakbo itong si Gabby na tuwang-tuwa at itong armored train naman na to ay nung sumabog ito may lapang pa dun sa machine gun So parang dalawang ibon si Gabby sa isang bato lang. Kasi napabagsak niya pa itong machine gun nest na to. At ito, nakita siya ng mga kasama niya at gulat na gulat. At nasabi nila na nagawa niya. So, nagbigay na ng utos itong si Commander Magat kay Galliard at Joes. Sabi niya, ngayon na, Galliard, Joes, ngayon na. So, binigay niya ng utos. Subalit, habang tumatakbo itong si Gabby ay meron pang taong buhay doon sa machine gun nest. Ito yung may hawak ng rifle. At sinusumpa niya itong mga Marley kasi mga duwag daw ito. Kaya daw ito yung dahilan kung bakit hindi nila sila pwedeng manalo sa gerang yan. So kinasa niya na itong machine gun na to at pinagbabaril itong lokasyon ni Gabby. So nakita ito ni Gabby at iniiwasan ito. At napansin ito ni Falcon at tinawag si Gabby at bigla siyang umakyat doon sa trench nila at sasagapin niya itong si Gabby. So hindi na siya napigilan nito ni Cod kasi tumakbo na doon si Falco doon sa lokasyon ni Gabby habang pinagbabaril siya. At si Gabby patuloy pa rin sumasayaw sa mga bala na to. So habang iniiwasan niya itong mga bala na to. Kasi nga gigil na nga yung mataba doon sa may machine gun nest. So nakakita ng pagkakataon si Gabby na tumalon dun sa hukay kung saan nakita ni Colt si Falco para maiwasan niya itong machine gun fire na to. Pero mukhang hindi siya aabot. Kaya ayun, biglang binubas na kamay at kasama dyan ay si Falco na pilit inaabot itong si Gabby. At ito na, dumating yung Titan natin. Ito yung unang Titan dito sa Season 4 na nakita natin. So, tinawag ito ni Falcon na Galliard. So, ito pala ay si Galliard. Habang sinasalag ni Galliard yung mga bala galing doon sa machine gun nito, ay tinignan niya muna itong dalawang bida natin na si Gabby at si Falco kung okay lang ba sila. At nung nakita niya na mukhang okay naman yung dalawang to, ay dali-dali niyang sinugod itong tao dun sa loob ng machine gun nest. At parang sobrang bilis ay napayuko na lang itong dalawang bida natin sa baba.
At itong tao natin doon sa machine gun is, yung kalaban niya, ay desperado na, napabagsakan niya itong Titan na to na nakita niya sa harapan niya. At bigla, pinisahan niya itong machine gun nest. Talagang dinurog niya yung tao dun sa loob ng machine gun nest na patuloy silang pinagbabaril. Ayan na. At dito nagtatapos ang ating Chapter 91 ng Season 4 ng Attack on Titan, Tagalog version. So medyo ma-action itong unang episode natin kasi ang entrada pa lang natin ay isang gera kung nasa nakilala natin si Falco at yung mga kasama niya. At itong pinagmamalaki ng mga allied new weapon, yung anti Titan artillery. Pero salamat na lang kay Gabi at na pabagsak niya ito at nagkaroon ng pagkakataon itong si Galliard na wasakin itong machine gun nest kung saan pinahirapan sila kasi nga pinasabog yung pinuhukay nilang trenches nila Falco kanina. So, ito, abangan nyo yung susunod nating episode, yung chapter 92. Yan ay pamagat yan ay Marley's Soldier. So, siguro mga next week or mga soon, ma-upload natin yung bagong video na yan. Kaya abangan nyo lang ang susunod nating Attack on Titan, Tagalog version. So, i-remind ko lang kayo kung gusto nyo subaybayan itong manggang na to, ay i-hit nyo na yung subscribe button na yan at samahan nyo na ng bell para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload natin about sa manggang ito. Hanggang sa muli.